hindi ko lang sigurado kung ano ang ibig sabihin nilang malaking tao si Topacio. Kung yung size ba or as in malaki na talagang mahirap banggain. Pero yung malaking tao na mahirap banggain, naniniwala naman ako diyan. Okay. Natin ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Matibag. Magandang gabi po, Ma'am Paulina, sa lahat po ng nanonood ng inyong programa. Isang magandang gabi po. Salamat po. Opo, so kayo po ipinagbibintangang nag-aabogado daw para sa mga akusado. Simpleng cross-examination. Simpleng mga pagtatanong, iisa-isahin lang yung mga marites. Napagbintangan ng nag-aabogado sa mga inaakusahan. Ng putik na yon. Sa ex-Marines issue, ayon kay Mike Defensor, ano po ang inyong opinion? Hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung sinasabi niya nag-aabogado kasi kami ginagawa lang po namin yung aming mandato na Dapat doon siguro mga boss, di pa mo sir, pasensya na ininto ko. Dapat doon siguro ihiwalay na natin ng mundo itong mga DDS. Ano, yung sila-sila na lang ho ang magkakasama. Kasi gumugulo ang Pilipinas. Yung mga simple at mga basic at mga normal na mga ginagawa, lalo na kagaya ng mga cross-examination, di ba, Chris Angel? Parang nagiging illegal para sa kanila. Parang nagiging hindi normal para sa kanila. Nadadamay pa tayo eh. No, ihiwalay na lang sila. Ilagay sa isang isla, mga bossing. Ilagay doon sa isla ni Epstein yan. sinabi na namin kami. At ang nakakatuwa nga dito, dumating dito si dating Congressman Mike Defensor kasama yung asawa niya at ang kanyang abogado. Hindi naman po nagpa-interview sa aming mga ahente, pero napakahaba po ng interview. Ano pinunta mo dyan? Nagreklamo ako! Ano reklamo mo? Director Matibag, I have to remain silent. Ibang klase ang universe ninyo, mga DDS talaga, ano? I have the right to remain silent. Ba't dito ka? Magreklamo nga kami, attorney. Sige nga, ano nga? I have the right to remain silent. Nangyari yung mga DDS, no? Kaya ito, mga kababayan, itong channel na Mark Ramos, ayun ako. Hindi maubusan ng topic, no? At imposible na gumawa ng fake news, mga kababayan. Bakit? At imposibleng manira ng iba. Bakit? Kadidepensa pa lang po dito sa mga pinapakalat ng mga DDS at dito sa mga katangahan at kaugukan at kautu-utuan ng mga DDS. Ubus na oras natin Di ba? Ano reklamo mo? Director Matibag, I have the rights to remain silent. Tapos paglabas ko ng NBI, pagkahaba-haba daw ng mga interview. Ang gulo! Depensa, sa huling pagkakataon, tatanungin ulit kita, gago ka ba? Kasi panggago yung mga kilusan mo Sa mga media na nandito po noong araw na yun. So sa amin po, parehas lang po ito. Meron po kaming direksyon na sinusundan na kailangan naming imbestigahan po yung buong joint affidavit at ang circumstances surrounding sa affidavit. But are all of the accused allowed to defend themselves with their own counsel? Ganito nga po yung nangyari dyan Kaya mapapansin nyo po kung mapanood nyo po yung statement ni Atty. Topacio. Alam nyo, si Director Matibag, ano ho yan close dati sa mga Duterte. siguro na pagtanto niya, utang inang tong mga kasama ko na ito. Kung ano-ano na lang mga sinasabi, pagka napangalanan, na-DDS ka, madadamay ka na, maiisip, mahina ang kukote din. Aalis na nga ako dito. Bahala na kayo dyan. Atty. Baligod, magkasaliwat po Sinasabi ni Atty. Baligod, pinayagan nila na one-on-one na interview yung bawat isa. Wala, hindi totoo yun. Kahit na hindi daw tama. Sabi naman ni Atty. Topacio, highly suspicious. Bakit kailangan one-on-one? Alam po ninyo,
Siyempre, pag nag-iimbestiga ka, kailangan po, talagang tanungin mo sila doon sa personal circumstances yung participation nila. At kahit po sa korte, talaga po pag maraming witness, under the rules of court, pwede mo pa nga po pa-exclude muna yung witness palabasin habang nagtitistigo yung isang witness na parehas yung inyong itinitest. Yan yung normal. Pero sa mundo ng mga DDS, abnormal yung kilos na yun. Testify. That is to protect the integrity of the witness and masiguro natin walang pollution po yung mga witness. Ang nakapagtaka po rito, subukan nyo pong interview isa-isa yung allegedly 18 Marines. Hindi po sila magpapa-interview. Ang nag-abogado po si Congressman Mike Defensor at si Atty. Baligod at nadagdagan po may nadagdag pang kapiraso na si Atty. Topacio. So, May ano daw, may dadagdag na kaperaso si Atty. Topacio. napunod natin na sila yung nag-abogado doon sa 18 Marines. So kumbaga, gusto po ninyo silang isa-isahin. Ito po, napapanood ko lamang sa telebisyon, ano po. Sa investigation, Uy, nandiyan na din si Sniper. Oh. Shout out, boss. Oh. kailangan isa-isa para malaman kung pare-pareho ang kwento. Tama po kasi ganun po yan, nasa rules of court po yan eh. At nasa power po namin, National Bureau of Investigation po kami. Sana po wag limitahan yung aming powers to investigate. Dahil kung gusto po nila talaga makapunta doon sa hangarin nilang maimbestigahan yung mga taong pinangalanan doon sa joint affidavit, kailangan pong tanungin namin sa isa kung sino talaga yung inaakusahan at anong naging partisipasyon. Ang hirap kaya bumabagal lahat eh. O siguro talagang ano nila yan, estilo ho nila yan para bumagal lahat. Ano? Kasi ang gusto lang naman talaga nila, yung tipong pang-press con lang ho. Pang-press para hikayatin, himukin ang mamamayang Pilipino, magalit sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang. Pero kapag yung mga NBI yan na po, DOJ na, ang usapan, wala na yung mga yan. Atras na ho yan. Bawa po, itong sarentong ito, ang tinetestify niya, nag-deliver siya sa congressman na binanggit. Ito namang isang militar na to, ex-militar na to, dito naman, malinaw po ngayon yung diagram kung sino ang itinuturo nila na gumawa ng kasalanan po. Okay, so gaano po kalawak yung scope na ibinigay sa inyo ng Ombudsman para maimbestigahan itong mga ex-Marines? Well, the power of the Ombudsman to investigate is plenary in nature. Nasa Republic Act po yan, creating the Office of the Ombudsman. And we were delegated, yung powers po nila, din-delegate po sa amin. But kami na rin po mismo, yung mandato ng NBI, mag-imbestiga. Ah. Pero mabuti nga po ngayon, meron pang Kaya kayo nasasabihan ni Maris no? Na topaksyo. Kasi, may topak. delegated power sa amin na imbestigahan namin na yan naman po provided sa Constitution. Nasa Constitution po yan, sa Article 13, yung pong Ombudsman na sinasabi that the Office of the Ombudsman can delegate any agency to assist them in the investigation. Pwedeng NBI, PNP, COA, Department of Justice, at ano pa man po agency na makakatulong sa kanila. So, ito yung ginagawa na Di kalaunan ho, mga kababayan. Darating yung mga panahon. Magsasabi itong mga itong 18 marites na, may pinilit lang po kami. May kapalit po eh. No? Darating yung mga panahon na yan. Kasi halatang-halata sa kilusan at galawan naman po nila, mga bossing. Talagang hindi maitatago, no? Na invento lang yung mga pinagsasabi nila. Romeo Puentes, Archie Beroya at Maria Pe Valdez. dito. Parehas lang po, Ma'am Corina, para lang po sa kaunawaan po ng mga tao na nanonood. Subukan po ninyo na pumunta sa pulisya at magpa-imbestiga ng kaso. Meron kayong inireklamo halimbawa isang tao. Yung po bang mag-iimbestiga, kaagad tatawagin yung taong inireklamo. Di parang nagsayang ng oras ng taong iniimbestigahan. Kung hindi naman katotohanan at puro pawang paninira lang ang sinabi nung di ba? Hindi. mo o tatanungin po muna kayo, ano ba yung nireklamo mo? Yung personal case circumstances mo, ano ba mga evidence? Ilipat na po natin ng hayaan na po natin silang humiwalay sa atin, mga kababayan. Baka pati ho tayo mapinsala ng mga DDS at magmukha din tayong bobo, ano? Pensa mo. Diyan na po papasok. Imagine niyo kapag si BP Sara naging presidente, tapos haharap yan doon sa international, mga kababayan. No, tapos yung biglang magsasabi, putol ulo, hukay bangkay. Baka isipin nung buong mundo, mga Pilipino, may tama pala sa utak yung mga Pilipino. Tingnan mo yung binoto nilang presidente. Kung ano-ano pinagsasasabi.
kausap buong mundo tapos biglang hukay-bangkay. O, di ba? Yun po yung gusto naming malaman. Sino bang kumuha ng litrato na inyong ilagay? Ito bang litrato na to, willing ba mag-testify yung litrato nito? Asan ang original nito? Kapag nag-imbestiga po kami, ang duluhan po nun, magpapile tayo ng kaso sa korte. At ang pagpile natin ng kaso sa korte, meron pong tinatawag na quantum of evidence, yung pong basehan ng pag-convict. At ano po ang basehan ng pag-convict sa criminal cases? Proof beyond reasonable doubt na wala pong pagdududa dapat. Ang sabi po ni Ombudsman Remulla, nangyari daw yung umano'y cash deliveries nung panahon pa daw ni FPRRD. Kayo po Po, yan pala, sila pa sabit. Panahon pa ni PRRD. ba may ganito rin mga findings? Meron po. Kaya nga po gusto namin silang tanongin at kung sa bawat pahina ng 36 pages nilang affidavit. Nagtutugma po ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. At totoo po yun, yung isa pong delivery na may litrato doon na nilagay yung isang kongresista ay makikita po at magbabalidate na nangyari prior to the term of this administration. Malino po, meron po nagtestigo rin sa amin na yan. Okay, so Biruin mo, yan ha. Hindi ko naman masasabing DDS siya, pero dikit siya sa mga Duterte dati. Pero, mga kababayan, ikaw ba may iwas na din sa mga bobo? Itong si Melvin Matibag, no? Director ng NBI. yung findings po ninyo, Ginoong Matibag, ang publiko po ba ay mabibigyan ng blow by blow o kayo po'y maghihintay bago kayo magbigay ng inyong Sandali lang. Sabi ni Annalyn Ando, naalala ko tuloy yung viral na bahay. May nakikita akong viral na bahay doon sa Facebook No, yung lumang bahay. Ang dami nagpo-post nun. Ano ba meron doon sa bahay na yun? Oh, hindi ko alam talaga. No, bigyan niyo ako ng aral doon sa bahay na ipinopost. Yung parang haunted house. recommendations. Mas mabubutihin po sana namin, Ma'am Corina, na tapusin namin kasi nga po, yung nangyari dito, 36 pages, 18 katao, iisa lang yung kanilang sinumpaan sa laysay. Kaya po kailangan namin himayin. Sana po, pagbalik nila rito sa 17, malinaw na yung istorya. Ibigay na po nila at pumayag sila na maimbestigahan, ma-interview namin isa-isa. If they want the presence of the council, papayag po kami. Pero magsasalita po sa investigasyon. Hindi, ako nakikita ko mga bossing. Bago tayo matapos, nakikita ko imposible na pumayag yung mga yan. No? Kahit sabihin mo na kailan sa 17, ano na ngayon, o kung kahit isang linggo pa o isang buwan pa mag-rehearse etong mga ito doon sa sasabihin nila kung isa-isa nila, hindi pa din papayag yan. Takot yung mga yan. Ayaw pumayag. Bakit po? Kasi malalaman na hindi nila talaga alam yung istorya. Malalaman na gawa-gawa at imbento lang yung kanilang mga pinagsasasabi.